Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagdiriwang ng banal na triduo. At ngayon po ay ating gugunitain ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pangtahan ng pagdiriwang ngayon ay nahahati sa tatlong yugto. Ang una po ay ang pagninilay hinggil sa salita ng Diyos, na kung saan ating pagninilayan ang pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoon. Sa kanyang kamatayan, nagbunga ang buhay. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, natalo niya ang kasalanan at ang kamatayan. Ang ikalawang yugto po ay ang pagpaparangal sa banal na krus. Krus ang naging instrumento ni Jesus upang mapagtagumpayan ang kasalanan at ang kamatayan. Ang krus na dating simbolo ng kamatayan, ngayon ay naging simbolo ng buhay, simbolo ng tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ikatlong yugto ng ating pagdiriwang ngayon ay ang spiritual na komunyon. Tayo ay makikipagkaisa kay Kristo. Makikipagkaisa tayo sa kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng banal na krus, sinakop niya ang mundo. Mga kapatid, halina po tayo sa tahanan ng pamilya Nuwalia sa parokya ng San Ildefonso. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong pag-iingat, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugoy dumanak mula sa iyong pagpapasakit na anak. Upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan. Pagpapahayag ng salita ng Diyos, awit pambungad sa mabuting balita. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Mga kapatid, halina't pakinggan ang pagpapasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Bati Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagpanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret." Tugon nila. Sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret." Sagot nila. "Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng alipin niyaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak."
Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala mula kay Anas na biyanan ni Caiphas na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan ako nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote?" tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Samantalang naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit, sila'y tinanong nila, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling itinatawa ito ni Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sumagot sila, "Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan." Sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok upang uli sa palasyo at tinawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" Tanong ni Pilato, "Ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari?" Sabi ni Pilato,
Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba ang katotohanan?" tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng 1 bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" "Hindi," sigaw nila. "Huwag siya kundi si Barabas." Si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus, at sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." At siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, "Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya." At inilabas ni Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Narito ang tao." Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, "Ipako sa krus! Ipako sa krus!" Sinabi ni Pilato, "Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya." Sumagot ang mga Hudyo, "Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay, sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos." Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, "Taga saan ka ba?" Subalit hindi tumugon si Jesus. "Ayaw mo bang makipag-usap sa akin?" ani Pilato. "Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus?" At sumagot si Jesus, "Kaya na lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito." Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ang mga tao, "Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar." Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda ng Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" "Ipapako mo ba sa krus ang inyong hari?" tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, "Wala kaming hari kundi ang Cesar." Kahit si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus, kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagin dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng 2 pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus, "Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo." Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, "Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi
Sabi ng taong ito, "Ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko na." Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. "Huwag natin punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi." Nangyari ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Tumahimik po tayo sandali. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus, ay nakitang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang pagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo. May dalang pabango, mga 100 libra na pinaghalong mira at aloe. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halaman at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito,
doon siya inilibing ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panalangin pangkahalatan. Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig, upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod. Ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay, para tayo'y makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan ng lahat ng mga tao. Ingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig, upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag na pananampalatayang iyong bigay para sa sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin natin ating banal na Papa na si Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang pinagkatiwala para sa paglingkuran. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan, umiira lang sa libutan. Paundakin mo ang aming kahilingan sa iyong dinapit si Papa Francisco na iyong hinirang para kami pangasiwaan upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya na may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihan iyong inaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Idalangin natin si Pablo Berrillo na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diokano at ang katanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Ama naming makapangyarihan, sa iyong Espiritu ay nagpapabanal na nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay magkatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ipagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan
sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesukristong nananalig upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Ama naming makapangyarihan, tinipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nakakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang kabilang sa kapwa ng iyong anak na sa iyo, tinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisa ng buklod ng pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpapayagan ng Diyos ng totoo upang ipagkaloob niya sa pag-ibig sa kanyang ngalan. Sila'y umunlad at sa pagiging matapat ng kanyang tipan. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay tapatin sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi panananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo'y humahanap ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin din natin pagindapatin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapatin sa kanyang makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pagtatagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kahit may mga di ka nais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig na iyong pag-ibig at matanggap nito ang mga gawang kabutihan. Sa mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at ang aming mga pinanggagalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin natin, mga kapatid, sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian. Ang mga kakamdaman ay malunasan. Ang kagutuman ay maparam. Ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan. Ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan. Ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan. Ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan. Ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan. At ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay.
Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan, upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga minamahal para sa tagli ang pagsugpo sa salot na coronavirus pandemic na nakakapinsala sa buong daigdig upang ang Diyos sa ating Ama ay pagalingin ang mga may karamdaman, patatagin ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong lahat na maging matatag sa pananampalataya. Makapangyarihan at maawaing Ama, pinagmumula ng lahat ng buhay, kalusugan at kagalingan, tunghayan mo ng may habag ang sandaigdigan na ginugupo ng karamdaman. Pinagsanggalan mo kami ng gitna ng matinding pagsubok na aming kinahaharap, at sa iyo makaamang pagkalinga. Bigyan mo ng kagalingan ay ang may mga karamdaman. Palakasin mo ang mga kumakalinga sa kanila, at gawaran mo ng kaganapan ang aming pagsisikap. Namasag po ang salot na ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng aming Panginoon. Amen. Hilingin natin sa ating Ama na patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at tulungan niya tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Mga kapatid, halina't naisin nating tanggapin ang Panginoon sa pamamaraang espiritual habang tayo'y nakikiisa sa kanyang pagpapakasakit at kamatayan patungo sa kalwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinakakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Oratio Imparata laban sa paglaganap ng coronavirus. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo
sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, pinanumbalik mo ang aming buhay sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang mga gawa ng iyong awa upang sa aming pakikiisa sa hiwaga ng misteryo ng pagpapakasakit at muling pagkabuhay, kami hindi nagmagmaliw sa tapat sa paglilingkod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.